Pinasususpinde ni Cotabato Acting Governor Sherlyn Macasarte ang jail warden ng North Cotabato District Jail dahil sa di manoy kapabayaan. Patuloy pa rin tinutugis ang nasa 100 pang mga pugante, kabilang ang ilang itinuturing na high-risk detainees. May report si Chino Gaston. Patuloy ang paghahanap ng mga otoridad sa mga nakatakas na preso sa mga liblib at masusukal na kabundukan ng Cotabato. Pero tanging mga bakas na lang na nagdaan doon ang mga pugante ang nahanap nila, gaya ng mga iniwang tsinelas, malong at mga damit. May mga dahon ding may dugo na ginamit daw sa pampahid ng sugat. May mga nadaanan din mga tsinelas, may mga malong, mga kumot. Yun lang naman pang sa for the meantime na mga nadaanan namin, sir. 11 sa mga nakatakas na inmate ay tinuturing ng BJMP at pulis na high-risk detainees dahil sa mga kasong kinasangkutan ng mga ito. Si Gardo Samplona Usop, sospek sa pagpapasabog ng improvised explosive device sa overpass ng Kabakan noong 2014 kung saan isang namatay at 16 ang sugatan. At large pa rin sina Bobby Adsal Dangsulaw, Ali Kuyag Sultan, Bong Sulaiman Ambong, Jonathan Pangawilan, Nonoke Luay, Sam Hasan at Toto Batan, mga inmate na may kasong illegal possession of explosives. Sa huling tala ng mga otoridad, 46 na sa 159 na mga nakatakas na inmate ang nahuling muli. Samantalang 10 naman ang napatay. 2 sa pinakahuling nasawing inmate napatay habang tinatransfer mula sa Kidapawan City Jail pabalik ng North Cotabato District Jail dakong alas 2 kaninang madaling araw. Kinilala silang sina Ginda Manalasa Angkil at Faisal Sambutol Bansilan na nagtangkarang tumakas habang tinatransfer pabalik ng kulungan. Ngayong araw sumulat si Cotabato Acting Governor Sherlyn Macasarte kay DILG Secretary Ismael Sueno. Hiling niyang suspindihin ang jail warden na si Superintendent Peter Bongat Jr. dahil di umano sa lapses at negligence hinggil sa nangyaring jailbreak. Humihingi rin si Macasarte ng officer in charge sa mababakanting posisyon ni Bongat kung sakali. Mula Kidapawan City, Chino Gaston, GMA News.